Sa bawat larawan, may kwento. At sa likod ng bawat kwento, may pusong naglalarawan ng kagandahan ng ating bayan. Magandang araw mga katuhod and welcome sa ating episode. Nandito tayo ngayon sa Bangked Abra, sa Studio Sena, at makakausap natin si Sunny Angoya, isang amateur photographer na kamakailan lamang ay nagwagi sa isang photo contest ng Abra Tourism at Cultural Affairs Office. Halika kayo, samahan ninyo ako at alamin kung ano ang nasa likod ng larawang nagpanalo sa kanya. At alamin din natin paano niya ginagamit ang kanyang lente upang ipakita ang ganda ng Abra. Wala, Sunny. Congratulations. Okay. Thank you. Thank you, Kaya. Salamat at pinaunlakan mo ang oras na ito para makapanayam ka tungkol sa pagkapanalo mo sa photo contest. My pleasure. Paano nagsimula ang hilig o interest mo sa photography? Naalala mo pa ba ang unang larawan o subject na kinuhanan mo? Ako, sa tagalan ng panahon, hindi ko pa rin makakalimutan. Nagsimula, bale, nung meron ako nakitang magandang sunset, seaside. Kasi may picnic yata yung punta kami Pangasinan. Ang ganda ng view. Parang ang ganda ng kulay. Okay. Parang painting. Alam mo yung kulay pag sunset, di ba? Orange, yellow, magenta, and everything. Tapos reflection nandun sa dagat. Parang ang ganda ng reflection niya from the ulap tsaka sa water. Kaya sabi ko parang gandang i-freeze. Pag freeze mo yun, parang pwede mo na siyang panonoorin, ganda ng kulay, maalala. Tapos sabi ko parang magandang kuhanan. Paano na wala akong camera? Okay. Wala ka palang camera pa. Wala. So paano mo kinuhanan yon? Ano ang ginamit mo to capture? Ano lang yun, parang memories ko lang na nung nakita ko lang, sana magandang picturean. Pero wala akong alam sa camera noon. Okay. Doon lang nagsimula na sabi ko parang magandang i-frame. Yun, that moment, sabi ko, parang maganda magkaroon ng camera. Pero hindi ko pa alam ang mundo ng camera, photography. So sabi ko, once na meron ng mga cellphone, di ba? May mga Anong taon yun? Anong taon ba? Baka 2005, something. Pero cellphone, wala pa rin eh. Hindi pa rin ako marunong sa cellphone. Hindi ko rin alam pati yung camera mo. Ano lang talaga, parang message lang. Kasi wala mong cellphone din is Nokia noon. Tapos ngayon, yun nga lang, naging idea ko na magkaroon ng parang magandang frame. So yun yung start. After noon, nagkaroon ako ng camera. Unfortunately, ayun. Pero hindi na dun sa lugar na yun. Ibang lugar na. So nag-start na ako mag-shot for myself lang. Tapos tinitignan ko, parang okay lang naman kasi maganda eh. Maganda lang mag-chat, tao, nature and everything. Tapos later on, nakita ko yung mga obra ng mga magagaling na. Tapos nakita nila yung gawa ko, parang syempre, baguhan ako, hindi ko pa alam yung mundo nila. Tapos nakita ko din yung gawa nila. Namangha ako, sila, natawa na sila dahil alam na nila kung ano yung expectation din sa mga baguhan. So yung expectation mo sa kanila, sila pala nga din ako dahil ibang level pala ang photography, hindi lang siya for photography, talaga na for hobby. And then later on, and then afterwards, ayun, naging hobby ko na talaga. Pero hindi pa siya, hindi pa siya for money. Hobby lang. Okay. Pero I developed myself on that kasi nakita ko yung mga gawa nila, nagbe-level up. Sabi ko, bakit yung sa akin hindi? So, nire-review ko din yung pictures ko. Sabi ko, bakit hindi maganda yung kuha ko? Eh, sa kanila parang shot lang naman, pero ang ganda na. Sabi ko, so pinag-aralan ko din through YouTube. So, depende of YouTube, kung sino-sino din, mga beginners, mga master. Pero, ang
dinevelop ko kasi gusto ko matuto din talaga. Starting from ang ISO, ang aperture at ang shutter speed. And then doon, kasi doon sa tatlong Yun yung dapat na iset muna. oo, yun yung pinakauna, yung ilaw. Unang-una yung ilaw, tsaka yung kung anong gusto mong kuhanan, kung may blur ba yung likod, o lahat ba, landscape ba, portrait ba, minimalist, madami kasing klase ng photography na pagka madaming level, depende na rin kung ano magiging direction mo. So ngayon sa akin, sa tagal ng pagpipicture ko, may cellphone, may hobby, and then natutunan ko na gawin itong, baka may mag-upa sa akin. So, kailangan kong galingan pa. Kailangan ko pang i-enhance pa yung mga gawa ko, sabi ko. Kasi, nung may mga nakakikita na sa akin, sa friends ko sa Facebook, pwede ka pala kumuha eh. So, nagustuhan nila. Nagustuhan naman nila kasi by capture, minsan may mga birthday, magayon din mag-picture ka, yung makikita nila, okay din. So, minsan may kumukuha, may iba. Pero friendly, honey. Ano ang nag-udyok sa'yo para sumali sa photo contest ng Abra Tourism at Cultural Affairs Office? Ay, ito nagustuhan ko dahil talagang gusto kong magkaroon din ng parang pangalan dito dahil bago ako mag-shop. Kailangan kong i-promote din yung shop ko. Dahil nga kailangan ko ng points. Kailangan ko din makilala para ma-introduce yung sarili ko na meron pala ibang shop na dito na pwedeng punta ng mga tao. Sabi ko nga, ito na yung chance. So, doon ko naisipan na sumama, naghanap. Sakto naman na itong Abra Tourism, Cultural Affairs. Sabi ko, saktong-sakto. Sabi ko, makasama man lang yung pangalan ko doon. Makasama man lang sa final. Ay, hindi sa final. Basta makuha lang na nandun yung pangalan ko. Okay na ako doon. Maaari mo bang ikwento sa amin ang likod ng larawang nagpanalo sa'yo? Oo, ganda ng kwento kasi nun eh. Parang may isang ina na normal lang na ginagawa sa loob ng pamamahay. Naging isa siyang institution, naging hanap buhay, at naging parang yun na yung tinitingala ngayon. So parang it's my privilege talaga na kuhanan siya. Hindi privilege na. Kumbaga para sa akin, parang ang laking problema na makuhanan siya na isa ng legend. Ng mga indigenous Tingyan. Kasi sila lang naman dito yung Tingyan. Pero yun nga, parang sabi ko, parang magandang kuhanan. Kasi for me, para mas lalong ma-introduce siya sa lokal. Pero gusto kong makilala din siya sa ibang mga probinsya. O magitan ng ngayon, pagkuha ka ng litrato sa kanya. At yun nga na nilaban ko sa competition. Sana magkaroon ng halaga. At yun nga, nanalo ka, di ba? At hindi sa pagkataon. Kaya nga. Napasama at nanalo sa amateur category. Ano ang inspirasyon mo sa kuha mo ng larawang iyon? Inspirasyon ko doon para kuhanan siya is to promote actually the local products. Hindi dahil dito sa Abra Tourism na naganap, kundi talagang gusto ko siyang picturean para makatulong sa mga lokal dahil sa product nila. Kasi yun din talaga iniisip ko na saan magkaroon ako ng chance na makuhanan yung mga legend dito na yung parang gumagawa ng sombrero na yung upo. Saka gusto ko makuhanan yun. Pero dahil nagkaroon ako ng customer yung ako ng yun nga gumagawa ng weaver dito, sabi ko, it's my chance siguro, pwede kong kausapin. Pagkakataon. Ayun nga, nabigyan naman ako ng pagkakataon na kuhanan siya. Kaya yun, sabi ko, napakalaking pribilehyo. Yun yung naging inspirasyon ko dahil gusto ko nga pumuling yung lokal. Habang pinukuhanan mo ang larawang iyon, may nasa isip ka ba? Ano yung mensahe na gusto mong iparating sa mga manunood ng larawang iyon? Oo, kasi nung unang pagkakita ko pa lang din sa product, hindi ko pa nakakita si Mami Norma kung tawagin nila. Sabi ko, ang ganda pala talaga ng obra niya kasi yung mga detail, yung parang mga bulaklak, mountains,
the people. Ang ganda ng mga detail na pagkagawa niya, buong-buong. Parang may kwento talaga doon. Kasi nung nakita ko na siya, hindi ko alam na siya na pala yun. Parang hindi pa masyado matanda. Ay talaga? Oo. Ilang taon na ba siya? 91 or 91. something. Pero malakas siya. Magaling magsalita, malinaw ang mata. Kaya niya bang sinulit sa kryo. Pero yun, tala ako, hirap na hirap. Siya pa talagang gumagawa ng mga yung paghilid na yun. Sila pa. Siya talaga. At siya rin na nagturo sa anak niya. Siya mga apo na niya. Which is, yun na naging business ng kanyang Family nila. At ngayon, yung kinakabuhay ng pamilya niya. Sa palagay mo, ano yung dahilan kung bakit tumatak sa mga hurado ang larawang kinuhanan? Yun din yung ano ko, kasi sa napakasimpleng pamumuhay niya, simpleng kwento niya na yun nga, parang sa house lang na ginagawa, na naging institusyon na dito sa Abra. At yun pa rin ang ginagawa niya hanggang ngayon, pangkabuhayan na nila, na yun na rin ang natitirang legend na lang dito. Kaya siguro yun yung nakita nila na meron pa palang gumagawa ng ganito. Na pwedeng ipagmalaki ng Abra mismo, Kawang Abra. Ng amateur photographer, ano ang mga hamon mo na naranasan noong simula? Hamon, ano wala eh. Dahil unang hawak ko ng camera, click lang eh. So parang wala lang, parang laruan mo lang siya eh. Parang click lang, hindi mo alam kung madilim siya, maliwanag, overexposed, or underexposed, tama ba yung composition? Wala eh, masaya lang eh. Kasi nag-click ka lang. Tsaka wala kang pakialam kung ano nakukuhanan. Ganun lang. So, parang bata ka lang na naglalaro. And then, afterward, In-enjoy mo lang yon habang nakikita mo kung maganda ba siya? wala. Click lang. Click mo lang. Parang wala na. Parang laro na lang. Nakita mo, okay, nag-i-print, okay. Parang mga ganon. Parang ano lang. Wala ka pa sa mundo niya kasi eh. Kumbaga, enjoyment pa lang siya. Paano mo hinasa o pinaganda ang iyong kakayahan bilang photographer? Oo. Yun na. Kasi nung una, parang wala lang. Click lang. Yun pa lang, malalim pa lang ibig sabihin ng photography. So, nung nakita ko, yun nga. Ito yung mga kuha ng mga kakilala ko din. Tsaka sa Facebook, social media na. Maganda pala ng kuha ng mga to, sabi ko. Pwede palang ayusin, sabi ko. Hindi lang basta shot. So, doon nakita ko na pwede palang, hindi pala pwedeng basta click lang. May ano pala yan, behind the scene pala yan, story na ba. Pag click mo yan, may story yan. Masaya ba siya? Malungkot ba siya? May problema ba nung yan? Bakit siya masaya? So, parang ganun. Parang pag-picture mo ng, kung kunyari, breezing the moment. Kung ano yung magandang dapat mo kuhanan, ganun. Iba na yung, iba na yung parang pag-iisip mo nung nakilala ko na yung kasama ko na kukuha. Sabi ko, malalim pala. Hindi na palaki. So, doon ako nakapasok sa mundo ng photography. May particular ka bang lugar o tao na gusto mong kuhanan o balikan? Wala naman particular. Ano lang, scene lang. I mean, kung nasan ka, yung parang sunset, sunrise. Kasi everyone naman yan. Pero yung particular na place, wala. Okay. Kasi ano lang naman ako eh, nature. So, yun kasi ang unang pinakamagandang kuhanan dahil nga dun sa kulay niya. Maganda kasi ng kulay ng sunrise or sunset. Ang disadvantage na kasi ng sunrise, kailangan mo maaga gumising kasi before golden hour. Dapat nandun ka na. Dapat nandun ka na nakaabang na alam mo na yung pipicturan mo. Alam mo kung saan naangat yung araw. Yun yung kabahan ng tao. Yung tao, pwede mo pwesto kahit saan. Pwede mong ilawan. Ang nature kasi, ikaw ang mag-aabang, ikaw ang magbabantay. Para sa mga nagsisimula pa lang sa photography, ano ang naipapayo mo sa kanila? Well, sa mga
may camera na, o hindi. wala. Oo. Not necessary naman na kailangan nyo ng magandang camera. Kailangan nyo lang magkaroon ng inspiration. Kasi kung wala kayong inspiration pag pinasok nyo yun, parang wala eh. Para meron kayong direction kaagad. Ano ang ginagawa mo na manatiling inspirado? Na kahit minsan nararanasan mo mapagod o ma-discourage? Ang ginagawa ko mostly is reviewing my old photos. Kasi doon ko nakikita na maganda ba yung kuha ko, tama ba yung angulo, tama ba yung ilaw ko, tama ba yung distance ko from the subject, yung shutter ba niya mabilis, kasi parang minsan kailangan i-review para lalo kapag ma-inspire. Kasi kailangan mo din palagi tignan yung gawa ng iba, hindi naman dahil sa gusto mong i-compare, pero mas maganda na may pinag-kumparahan ka para ma-inspire ka palalo at mas matuto. At makita mo na pwede palang i-level up. Doon ako na-inspire talaga na tumingin din sa iba, sa gawa ng iba na mas magagaling na. Para lalo kang ma-inspire, magkaroon ka ng ideya din. Kasi kung ideya mo lang, iba rin yung ideya nila eh. Parang iba-iba yung ideya ng tao, pero mas maganda pa rin na may ideya ka sa iba. Kung makakausap mo ang iyong sarili nung nagsisimula ka pa lang, anong gusto mong sabihin? Tama na na-post ako yung na maging hindi naman isang photographer professional pa rin eh, hindi pa rin eh, pero tama lang na kinontinue ko. Tama lang na nag-click ako noon, na pinindot ko yung camera para kumuha. So hindi ako nagsisi na napindot ko yung camera noon na naging dahilan ngayon ng hanap buhay ko. At dahil doon talagang nagpursige ka pa para sa isang click mo na yon doon sa shutter ng camera, parang yun pa yung nagpursige, nag-push siya yung na ituloy-tuloy mo yung ano mo. Hindi inaasahan na yun pala yung magiging huli. Hanggang ngayon, mas napapaganda mo pa yung makuha mo. Oo, kasi ano din yan eh, parang competition din sa bawat isa dahil kunyari kung kukuha ka ngayon, parang sa dami ng mga cellphone, nauunang nilalabas yung mga nasa cellphone kaysa yung kuha sa camera ngayon eh. Kasi ngayon, kunyari may event, pwede. Okay. Ang dami ng selfie din na lumabas bago pa lumabas yung kuha mo sa camera, which is minsan disadvantage ng mga photographer. Kasi kahit napakaganda na ng kuha mo, parang kumbaga, sobra na yung kinain nila eh. Hindi na sila makakain pag nilabas mo pa yun. Kuha mo, parang na sobra na yung nakita nilang mga pictures. Wala nang halaga yung kuha mo. Yun minsan yung disadvantage kasi nauunahan ka ng social media ngayon. Kasi maganda yun. Kasi ang sunod na tanong ko sa'yo, ano yung, para sa'yo, ano yung ibig sabihin ng photography? Photography is praising moment. Praising the happiness. I mean, parang lifetime moment yun na praising for me. Kaya mahalaga pa rin ng photography. Kahit nandyan ang AI, hindi siya malalagpasan ng AI. Kasi ang AI, artificial lang yan eh. Ito, kuha mo talaga. Organic yan. Kumbaga yung expression ng pagkuha ng camera sa AI is really different. Okay. Paano mo nakikita ang papel ng photography para sa pagpapalago ng turismo sa Abra at sa Pilipinas? Well, ang photography, number one kasi yan for cascading the pictures, capturing the scenery. Once na nilagay mo kasi sa social media, napakabilis niyan kumalat. Lalo na sa mga malalaking social media platforms, mga malalaki ng mga views, mga followers. Once na nag-post sila, ang bilis na kumalat sa buong mundo, hindi lang sa buong Pilipinas eh. So, malaki pa rin talaga halaga ng photography. Kaya hindi pa rin siya ma-compare sa AI.
Kasi ang kuha na ito, kahit sa cellphone, photography pa din siya. Pero ang kagandahan kasi nun, pag once na nilagay mo sa social media, mabilis na siya kumalat, kaya napakalaga ng photography pa rin. At yun, makakatulong sa Malaking tulong sa turismo. sa turismo talaga. So, kasi makikita na nila yung view kahit na malayo sila. So, parang they want to dive in on that photo. Parang gano'n. Ano ang gusto mong may parating sa mga tao sa pamamagitan ng iyong larawan? Siguro yung magiging difference na sa cellphone, sa camera, at saka sa AI. Yung makikita nila talaga na kailangan pa rin nilang pumunta sa studio para magpa-picture talaga ng tunay na. Tapos makuhanan yung ganda ng kalikasan, ganda ng nature na hindi pa rin talaga pwedeng capture ng kailangan puntahan, no? Puntahan yung lugar na yun. Ang kaganda kasi ng camera is nakikita mo lahat ng kaya mo siyang i-guide kung saan yung may magandang anggulo. Lalo na sa mga scenery, landscape, sa nature. Sa tao naman kasi, kung sa portrait, sa mukha, may ganda at least naka-smile ng konti, lalo na yung mata. Okay. Or mostly ganun talaga. Mas maganda na kuhanan yung mukha na may konting ngiti sa mata. Kasi pag once na tinignan mo yung portrait ng tao na malungkot, parang magiging malungkot ka din. So pag tinignan mo yung picture na medyo masaya, basta kung makita mo yung eyes niya na masaya, mapapangiti ka din. Lalo na kung may konting ngiti sa mukha niya, mapapangiti ka din. So parang So yung camera, nakakapture niya every moment ng isang tao, ng isang lugar. Any moment yan. Baka pag makakapture niya yung kung mayroon ba siyang lungkot, kung mayroon ba tuwa. Lungkot, tuwa. Oo, kung ano yung nararamdaman. Pwede niyang, yun yung pinapakita ng camera. Kung ano yung nakikita niya, yun na yung organic talaga. So kailangan pag kumuha ka ng picture, kailangan yun nga, may kwento. Bakit siya nakangiti? Nanalo ba siya ng loto? Sinagot ba siya ng boyfriend niya? At panghuli, may motto ka ba o paniniwala na gusto mong iwan sa mga aspiring photographers? Well, siguro yung tingnan din nila yung kinukuha nila. I mean, keep shooting, but look at the angle. Hindi lang for shooting. Look at the angle para mas makita mo yung tamang ganda ng kinukuha nila. Hindi lang basta shoot. Shoot and look. Kasi hindi pwedeng look lang and shoot. Okay. Kasi once na shoot mo and then look, kasi hindi pwedeng through the lens ka lang palagi. Kailangan Pakita mo rin. Ano niya? Yung tama o hindi. Maraming salamat, Sunny, sa pagbabahagi ng iyong kwento at inspirasyon. Salamat din for this opportunity, man. Salamat. At naway, magbigay ka ng inspirasyon sa mga kabataang nagnanais na ipakita ang ganda ng Abra. Ako po si Chito Punyarenda ng Chito TV, Home of Beauty and Culture, na nag-iiwan sa inyo isang tip patungo sa tagumpay ng buhay. Hanggang sa muli po, maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat, mga katuod.